So, nandito na yung libreng corn na nakuha natin kahapon. Ang reason kaya to pinamimigay, kasi yung outside layer niya, ganito na ang itsura. Medyo dark na, no? So, kapag hindi pa to ipinamigay, masisira siya. Pero kapag tinanggal mo naman yung outside na ano niya, balat niya, wala namang problema sa loob. O, ayan, ganyan. Kaso pag mga ganito, hindi na nila to ibebenta sa grocery store. Walang problema sa loob. Fresh na fresh pa. Ayan. So, para ito tumagal, ang gagawin natin is, ikakanin ko siya. So, umpisahan na natin. So, ito nalinisan na natin. So, gagawin natin, after nyan ay huhugasan natin. And then, tatanggalin natin yung pinakaano ng corn. Yung parang gugulayin. Ganun ang itsura. Okay, kakatapos lang natin na tanggalan siya ng yung pinakabuto ng corn. At ito na lahat yung nagawa natin. So, nailagay na natin lahat. Mag-a-add lang tayo ng, mag-a-add ako ng water hanggang sa mapuno siya. So, hanggang dito lang sa my line. Hindi ko to niluto hindi ko siya niluto. Kasi pag winaterbat naman natin to, maluluto din yan. At saka, ang corn nga pala is low acid. So, maglalagay ako ng ako nito para mapanatiling fresh yung ating corn at pumagal. Kasi kapag walang acid ang ating ikinaning, mas madali siyang masira. Kahit yung ibang fruits din, ganun din. Kapag mababa sa acidity, mabilis siyang masira. Yung iba, ang nilalagay nga pala dito is lemon. Pero ito, for me, mas madali kasi siyang gamitin. So, ang gagawin ko is 1 scoop lang nito, 1 teaspoon sa bawat isang jar. And then, tsaka natin to isi-sealed and mag-start na tayong mag-water bath. Sa pag-water bath natin, bibilangan natin hanggang iba-water bath ko to ng mga 1 oras. Yung pagbilang natin, kailangan kapag nag-start ng mag-boil yung tubig, tsaka pa lang tayo magka-count. Anyway, yung pag ganitong pagkakaning dito sa US, hindi siya ikino-consider na USDA approved. Kasi nga, it's a homemade. So, kasi nung last time na nag-vlog ako about sa kaning, may mga nag-comment ng hindi daw lahat ng bacteria is na namamatay. Which is totoo naman. Siyempre, mas may alam sila about sa mga ganon kasi pinag-aralan nila yon. But, etong yung pagkakaning, ginagawa na to it's been a long time na ginagawa na to, no? Sobrang tagal na. At ayon sa ating research, si Nicholas Aperts ang nakaimbento ng pagkakaning, and that was 1809. At simula lang naimbento ang pagkakaning, marami na ang gumagawa ng pagkakaning. Kasama na dito, gumagawa yung mga Amish people. Ang Amish people dito sa US, sila yung mga taong matagal na rin naninirahan dito sa US, pero sila yung may payak na pamumuhay. So katulad niyan, sila yung gumagawa ng sarili nilang bahay. Some of the Amish people, wala pa rin silang kuryente. Yung nabubuhay pa rin sila sa payak na pamamaraan. At ginagawa nila ang pagkakaning sa sobrang tagal na. So matagal na, no? So, pero kung medical term ang pag-uusapan, hindi ko nire-recommenda ang pagkakaning. Kasi nga, iba yung pamamaraan ng pagkakaning kapag ibebenta mo siya.
no? Kunwari, may mga manufacturer na gumagawa ng mga kaning. Siyempre, iba yung fertilization na ginagawa nila compare sa mga homemade lang. Tsaka natin ilalagay yung pinaka-sealed niya. So, ang paglalagay ng sealed ay just finger tight. Kapag malamig ang ating jar, dapat malamig din ang pang water bath natin. And then, kapag kumulo, tsaka natin bibilangan ng 1 hour. At after natin pakuluan, ito na yung itsura niya. Oh, ayan na siya. So, yung shelf life nito, hindi ko sure. Kasi first time kong magkakaning ng corn. At bukas, itatry natin kung anong lasa. Usually, ang pagkakaning ng sa ganitong jar, tumatagal yan ng 18 months. 18 months. Pero depende sa acidity ng ikinaning mo. So, at saka ang storage ng pagkakaning dapat 70 Fahrenheit. Ang 70 Fahrenheit ay equal to 21 degrees Celsius kung sa Pinas na na klima. And then marami pa rin tayong natirang corn, yung iba ipipris ko, tapos yung iba gugulayin ko. Happy weekends everyone. Bye for now.